Makibalita naman tayo sa eleksyon sa ilang mga pangunahing lungsod. Live mula sa Maynila, may report si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Jessica, dito nga ay nagpapatuloy na yung canvassing ng boto mula sa iba't ibang presinto sa Maynila at kanina nga po alas 7 ay nag-convene dito sa aking likuran yung City Board of Canvassers at sila po ay abalang-abala na sa ngayon at kanina nga po ay kanilang sinimulan na yung pagtanggap ng boto mula sa 1,452 precincts sa Maynila. Nakapwesto sa harap ng stage ang computer o yung consolidation and canvassing system. Ang computer na yan, yung magko-consolidate ng mga boto at kapag naka 60% na ang nabilang ay lalabas na ang resulta sa lokal na halalan sa Maynila doon po sa big screen na nasa tabi lamang ng stage. Ang plano ng City Board of Canvassers ay mag-flash ng results every 30 minutes at dito nga ay malalaman kung sino ang lumalabang sa lokal na halalan hanggang pong matapos na ang bilangan. Maigpit ang seguridad dito, Jessica, yung mga may proper ID lamang ang allowed sa loob at pwede rito yung mga abogado ng mga kandidato at mga watcher. Aminado naman ang City Board of Canvassers na humingi sila ng tulong sa PNP dahil nga ayaw nilang magkaroon ng kaguluhan kung magpapang-abot dito yung dalawa halimbawa na magkalabang kampo gaya na lamang ni Manila Mayor Alfredo Lim at yung kampo ni former President Estrada. Narito po ang pahayag ng chairman ng City Board of Canvassers. Pina-flash siya dito. Tapos kung ano yung nasa screen, makikita naman siya doon. So, kita naman siya lahat. Tapos, diyan pwede maupo councils, watchers. Kung yung iba gusto doon, pwede rin naman. Pero may mga off-limits lang na lugar kasi baka biglang talunin kami doon sa kabila. Sino lang ho ang pwede rito? Dito, andito yung CCS operator. Tapos kung meron kaming i-enter na key, ayan, pupunta kami rito. Yung kasama ko, yung superintendent, deputy superintendent, pati yung chief prosecutor. Tapos, pwede rin naman ng watchers, tingnan din nila kung ano man yung ginagawa namin dito. Pero walang hahawak. Jessica, sa ngayon ay namataan natin dito yung anak ni former President Estrada, si Jackie Lopez, at siya po ay nanonood dito sa canvassing. At sa ngayon po ay sinabihan tayo na wala namang anumang aberya dahil wala pong pre-proclamation protest na pwedeng i-entertain dito. Kaya inaasama magiging mabilis ang proseso. Jessica, ang pinaka-latest dito ay mahigit 50% na ng transmission ng boto mula sa iba't ibang presinto ang pumasok dito. Kaya medyo malapit-lapit na malalaman natin dahil ipa-flash sa screen yung kung sino ang lumalamang dito sa bilangan sa Maynila. Jessica? Sandra, clarification lang. Diyan ba sa nangyayaring canvassing, meron na nga bang canvassing diyan sa National Board of Canvassers sa Maynila? Kasi medyo may kalituhan ngayon dahil kanina sinabi ng COMELEC, no, ni Chairman Brillantes mismo, suspendido yung national canvassing. Pero diyan ba sa Maynila, ano bang status sa kasalukuyan? Ang sinabi sa atin ng chairman ng City Board of Canvassers ay talagang kanilang kinakanvas ngayon ay yung sa lokal na eleksyon dito sa Maynila, Jessica. So tuloy, pero yung national canvassing, ibig sabihin yung pang mga senador, ayun, yun ang suspended lang. Oo, sabi nila sa ngayon ay hindi pa nila yon na pinagtutuunan ng pansin at ang tanging talagang nakikita rin natin, Jessica, yung lumalabas talaga dito sa big screen dito sa likuran ko ay pawang mga boto sa Kamaynilaan, Jessica. Okay, may figures na ba on the mayoralty race na lahat tinututukan ngayon kasi napakahigpit nung labanan nila Mayor Lim at ni dating Pangulong Erap Estrada? Jessica, malapit-lapit na nating malaman dahil ang sabi sa atin, ang kasunduan pala dito ng mga City Board of Canvassers at mga abogado ay pagdating ng 60%, tsaka nila i-reveal ang resulta ng botohan at from then on, every 30 minutes ay mag-a-update sila. Sa ngayon ay mahigit 50% na yung pumapasok na transmission of votes kaya malapit-lapit na nating malaman, Jessica. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.